Hi! Finally nga nakapagpa-skim coat na nga kami at nakapagpapintura na nga kami dito sa loob ng bahay. At tignan nyo nga ang naging resulta. Hi guys! Back again for another mini vlog. So today's video guys, papakita naman namin yung journey nga ng pagpapaayos nga sa loob ng bahay. Dahil nga magpapalagay na nga kami ng skim coat at magpapapintura dito sa loob ng bahay. And as you can see, nakikita nyo na sobrang kalat talaga dito sa loob ng bahay namin. Naakala mo pa bang bahay to? Dahil nga sa sobrang daming gamit, kaya nakikita nyo napakakalat talaga. Anyways, bagong ang lahat, bali nag-agay muna nga ako dito sa bubong namin. Tapos sa gilid-gilid na pader para naman kahit paano mabawasan nga yung alikabok. Dahil nga hindi ko na rin talaga alam kung top ba nakatari dito. Puro gagamba na, Diyos me. At dahil nga wala rin kami paglalagyan niya ng mga gamit, kaya lahat nga ng gamit namin ay nilagay namin sa gitna. Pero bago nga kami magpalagay ng skim coat at pintura, bali nga pinapalitado ko nga muna yung ilalim nga ng lababo since hindi pa siya finish. Tapos nagpa-add pa nga kami ng isang layer nga ng hollow blocks dito sa bintana dahil nga sobrang laki. Na para bang hindi siya bintana ate at parang pintuan na sa sobrang laki. Bali, nagpalitada nga is yung pinsan ko. At habang nagpapalitada nga siya dito sa lababo, bali, naglinis na rin ako dito sa kwarto. Dahil sobrang struggle ko talaga sa pagtatanggal nga ng foam brick sticker nga dito sa pader. Dahil before kasi nilagyan ko nga ito ng foam brick sticker dahil nga sobrang dikit nito, kaya naman talagang may naiiwan. Ang dami ko na rin talagang trinay para matanggal tong sticker na to. At dahil talagang hindi tumatalab, kaya naman nag-search na lang ako kung anong pwedeng pangtanggal dito. At marami ako napanood na pinagtanggal lang talaga nila dito is yung thinner nga. Kaya naman talaga nagpabili na lang talaga ako ng thinner para naman hindi ako nagkakandahirap dito mga ate ko. Tapos nung tinay ko nga ng thinner talaga natanggal siya at yun talaga yung nakatanggal sa kanya. Tapos nung natanggal ko nga yung mga sticker talaga na makapalit nun ay sobrang sakit nga ng ulo. Dahil sobrang sakit talaga sa ulo nga nung amoy ng thinner, halos naubos ko naman talaga yung isang bote. Na para pag naluto ng thinner yung utak ko, ganun yung atake sa sobrang sakit. Kaya advice ko sa inyo na nagkakabit nga ng foam brick sticker nga sa pader. Maganda rin talaga siya sa una, pero nga kapag ka tinanggal mo, struggle talaga. Anyways, pagkatapos nga magpalitada, bali ng skim coat nga banda dito sa misala. Pero since half day nga lang, kaya hindi naman natapos. Tapos kinabukasan nga yung gagawa is half day lang kasi nga tuwing umaga nagtitinda sila. Kaya naman tagal talaga natapos itong pinagagawa nga namin. At dahil nga, at ako matapos to at sobrang talaga ako naiinip dahil nga wala talagang gagawang maayos. Kaya naman nag-try talaga ako maglagay ng skim coat sa pader. At talagang sabi ko is kaya ko naman palang gawin to. Kaya ko naman pala, bakit ipapagawa ko pa sa iba? Kaya naman talaga nagdesisyon kami na kami na lang talaga maglalagay nga ng skim coat at kami na rin talaga yung magpipintura. Para naman kahit papaano hawak namin yung oras kahit abutin kami ng gabi ay sige lang. At nung first day nga nalagay kami ng skim coat at nabot talaga kami ng alas 10 ng gabi. Dahil nga tinapos namin yung buong sala hanggang sa CR. Pero mabilis nga namin nagawa to dahil nga merong isang naghahalo ng skim coat at dalawa kami ni Jaika na naglalagay nga ng skim coat sa pader. Yung isa nga dito nagtitimpla at yung isa nga naglalagay ng first coat at ako naman yung sa second coat. O diba, ano masasabi nyo? Anong kailangan magtulungan? At talagang ang Wonder Pets nga ang atake namin tatlo dito, mga ate ko. Pero disclaimer lang sa mga expert, nag-research muna kami or nanonood sa YouTube, nanonood sa TikTok para naman kahit papaano may idea kami ng pag-a-apply. At syempre, before nga kami mag-apply ng skim coat, bali kiniskis or inisis muna namin yung pader para naman ma-flat siya kahit papaano. At para nga matanggal na rin yung mga excess nga ng mga semento sa pader. Anyway, ito na nga kinabukasan. Bali natapos na namin mag-skim coat sa lahat-lahat. At dito na kami sa part nga na pag-a-apply nga ng pintura sa pader. Pero syempre, bago nga kami mag-apply nga ng pintura, kailangan muna namin is-isin nga yung excess ng mga skim coat na na-apply. Bali, kailangan nga namin ito isisin hanggang nga sa matanggal nga yung bako-bako at magpantay sila. Bali, inuna ko nga sa kwarto na mag-is-is dahil nga yun yung unang a-applyan nga ng pintura. Pagkatapos ko nga sa kwarto, bali, sinunod ko na nga rin dito sa sala. And that time nga, mag-isa lang muna akong gumagawa dahil nga yung kapatid ko is pumasok. Sa Jaika nga is tulog pa since napagod din talaga kami last night. At ang kalaban mo talaga sa pag-i-is-is nga dito sa skim coat is yung halay at yung alikabok. And as you can see, tignan nyo naman sa baba at ang dami talaga nagbabagsakan nga na alikabok. At hindi rin talaga madali ang pag-i-is dahil nga kailangan mo talaga siyang mapantay. At maya-maya nga rin nagising na rin si Jaika at naghilamos lang talaga siya diretso na sa kwarto. Bali, nag-start na nga siya mag-apply nga ng pintura dito sa kwarto since pwede na nga siyang applyan at nais-isang ko na. Bali, ang ginamit nga naming pintura, ito ang Davis Pondo. Dahil 2-in-1 na nga siya, meron na siyang primer plus top coat. Bali, isang balde na nga yung binili namin dito para naman buong bahay talaga is malagyan. Noong una talaga akala ko hindi siya kakasya at kukulangin nga sa paglagay nga dito sa buong bahay. Pero hindi mga ate ko, hanggang 3rd or 4th coat pa nga ata yung nilagay namin dito sa pader. Pero may natira pa rin talaga na pintura
pintura dito. Pagkatapos naman ni Jaika mag-apply nga ng pintura sa kwarto, bali nag-is-is na nga siya sa kabilang party ng pader. Tapos sa kabila naman, after ko mag-is-is, bali nag-apply na rin talaga ako ng pintura dito. At magkabilang pader nga yung in-applyan nga namin. At pagkatapos ko nga sa pesto ko, bali tinulungan ko na nga siya dito sa kabilang pader. Ito nga yung pader na banda nga sa pintuan. And this time nga kami dalawa lang muna yung gumagawa dahil nga yung kapatid ko is nasa school pa. At since dalawa nga kami nagpipintura dito sa bandang pintuan, kaya naman mabilis rin namin natapos. Kaya naman after noon, dumiretso na kami dito nga sa pag-a-apply nga sa lababo. Then after nga sa lababo, next naman namin in-applyan nga ng pintura is yung CR. At hindi ko na rin talaga na video dahil nga sa sobrang kalat nga sa CR. At huwag nyo nang tangkain na panoodin pa at makita yun. Amen! At after nga namin mag-apply sa buong bahay nga ng pintura, is naglagay nga kami ng lining nga sa ibaba nga ng pader. At ang napili nga namin color is yung brown or light brown. At syempre para pantay siya, naglagay nga kami ng tape. At this part nga ako naman yung tagalagay ng tape. At si Baby Ann yung first coating. At si Jaika naman yung second coating nga sa color brown. And as you can see, ang ganda rin talaga nung kinalabasan. After nga no, minatra ng pintura, pinagbis namin yung white at yung brown. Tapos in-applyan ko nga yung pintuan. Dahil nga sobrang dumi ng pintuan at ang dami pang vandalism. And since marami pa nga natin ng pintura, kaya naman pininturahan na rin nga namin yung pintuan nga sa kanya naming kwarto. At bukod nga doon, bali pininturahan ko na nga rin yung wall na gawa nga sa kahoy. Para naman kahit paano, para pares na rin talaga sila ng kulay. At tignan nyo naman kung gaano talaga kakalat nga yung loob nga ng bahay namin after nga namin gumawa dito sa loob ng bahay. At nung natapos nga kami, bali naglinis lang nga kami ng kaunti. Dahil nga itutuloy na namin kinabukasan para naman kahit paano makapagpahinga kami. At ito nga yung pansamantalang ayos nga dito sa loob nga ng bahay. At ito nga itsura nga ng kwarto nga ng kapatid ko. Bali yung kwarto niya nga isa sala at partition niya lang talaga is yung mga kortina. And as you can see, nakikita nyo nga sa kwarto ng kapatid ko, ang daming ang bulaklak. Na para bang flower shop na nga yung kwarto niya. Bali nga, ito yung kwarto namin ni Baby Quincy. At pininturahan ko na rin talaga yung ceiling namin para naman kahit papaano maliwalas yung tingnan. At kagaya na rin talaga ng kulay ng pader. Anyways, ito na nga yung kinabukasan ng paglilinis ko. Bali, inayos ko na nga yung TV dito at kinabit ko na ulit sa pader. Pinunasan ko na rin talaga lahat ng gamit dahil nga sa sobrang alikabok. At inayos ko na nga rin dito yung mga litrato nga ni Papa. At habang naglilinis nga ako, bali nag-soundstrip na rin ako dito para naman kahit papaano chill lang paglilinis ko. At inabot din talaga ako ng hapon nga na paglilinis dito dahil nga sa sobrang daming alikabok. Bukod nga doon, binalik ko nga yung mga gamit sa kanya-kanyang lagayan nito. Dahil nga sa sobrang dami ring gamit. At ako lang din talaga yung naglilinis dahil nga nasa school pa nga yung kapatid ko. Kaya inabot din talaga ako na matagal nga na oras. Pero hindi pa rin talaga totaling malinis nga yung loob ng bahay, lalo na nga yung floor. Since may mga pintura nga hindi na rin talaga maalis. Bali, mga pictures nga namin dito ng graduation is nilabas ko na rin para ma-display. At ito na nga itsura ng kwarto namin. At ito naman nga yung sala. Ilang pictures pa nga lang nakabit ko dahil wala pang frame yung iba. Pero kahit papaano naman, maluwalas talaga yung bahay namin dahil hindi na ganun kadilim tignan. Bali, ito na nga yung kusina namin. Naglagay na nga rin ako dyan ng kortina. At ito naman yung kwarto ng kapatid ko at maglalagay pa talaga siya dyan ng kortina since wala pa nga siyang bintana. At ganito pala yung ginawa namin sa CR. Bali, ganito pala yung ginawa namin sa CR. Yung bandang taas is white, yung baba naman is light brown. Dahil para naman kahit papaano hindi nga gaano kita yung dumi kapag ibang kulay nga yung nakalagay sa ibaba. Compare mo nga na kapag puti nga yung nilagay mo, talagang kitang-kita nga yung dumi, lalo na CR yun. At pansamantalang ganito muna nga ayos nga ng aming bahay since marami pa rin kaming gagawin dito or marami pa rin talagang ipapagawa dito si Mama. At nung nakita nga namin na natapos namin to, ay ang sarap talaga sa pakiramdam. O ngayon yung sabing hindi namin kayang gawin yung mga ginagawa ng lalaki. Hindi man perfect pero nagawa pa rin namin. O diba, achieve na achieve. Okay, sobrang haba na rin talaga ng video na to. So, yun lang naman for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!